Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Pressy. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang sakit na pinagdaraanan ko ngayon. Sana pagkatapos ng sulat ko, gumaan kahit bahagya lang ang pakiramdam ko. Sumakabilang bahay ang asawa kong OFW. Ipinaubaya ko na siya sa babae niya pero nakiusap ako na wag na siyang mag-anak. Kaya kong hilumi ng sakit ng ipagpalit sa iba, pero yung hinagpis ng kambal kong anak kapag nalaman nilang may kapatid sila sa iba, ayoko sanang maranasan nila. Hindi ako pinagbigyan ng asawa kong manloloko. Nanganak yung karelasyon niya, 3 months na yung ebidensya ng kataksilan nila. Umuwi ang asawa ko galing abroad isang araw. Bago mag-birthday ang kambal namin. Dinala ko sila sa bahay ng biyanan ko kung saan nandoon ang tatay nila. Walang ka-effort ang tatay. Hindi man lang naghanda. Masakit makita ang reaksyon ng mga bata. Hindi man nagsasalita, bakas ang lungkot at pagkadismaya sa kanilang mga mata. Inisip ko na lang na at least, sa loob man lang ng 4 na oras, nakasama ng mga bata ang tatay nila. Maigsi ito, kumpara sa 16 na araw na pinamalagi niya doon sa karelasyon niya. Ganun pala ang pakiramdam kapag nakaharap mong muli ang taong nagdulot sa iyo ng 77 pasakit. Nakakasuklam. Balot ng puot ang puso ko. Nakatikom ang mga kamao, hindi kami nag-uusap. Walang inungkat na nakaraan. Wala ding binanggit tungkol sa hinaharap. Bago bumalik sa abroad, niyaya ng asawa ko ang kambal para kumain sa labas. Isa lang yung sumama. Hindi ko na pinilit yung isa. Minsan, hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Siguro kung mas tinatagan ko o mas nagtiis ako, baka buo pa din kami at hindi nasasaktan ang damdamin ng mga anak ko. Mukha akong malakas at matibay. Pero deep inside, madami akong iniinda. Marami akong itinatagong emosyon para hindi makita ng mga anak ko. Dinadaan ko na lang ang lahat sa panalangin. I pray na sana magampanan kong mabuti ang pagiging isang ina at ama sa kanila. Sana din ay maghilom ang mga sugat sa puso nila. Ipinauunawa ko din sa kanila na huwag nilang gagayahin at uulitin ang mga nakita nilang mali at nakakasakit para maiba ang kwento kapag sila naman ang nagkapamilya. Salamat tambalan sa pagbasa nitong sulat ko. Tanging aral lamang ang gusto kong mapulot ng lahat dito. Sana sa susunod kong sulat, kwento naman ang tagumpay ng mga anak ko ang ibabahagi ko. Ang inyong tambalanista, Pressy. Hello there, Pressy!
Alam mo, yan yung sinasabi natin na ang buhay natin ay may kanya-kanyang season. So, nasa season ka ng kapaitan, nasa season ka ng puot, at nasa season ka ng galit. Pasasaan pa't mawawala din yung season na yan. Yung nararamdaman mong puot at galit, mapapalitan niya ng pagpapatawad eventually. Totoo yung kasabihan na only time can tell. Time is the ultimate truth teller. Time is gold. Ang dami pong quotation tungkol sa oras kasi ganun po kahalaga yung oras. At yung oras na ito ay oras para sige, namnamin mo lang yung sakit. Namnamin mo yung pagka-Biyernes Santo nito, di pa sasaan pat bago naman makarating ng Easter Sunday o Pasko ng pagkabuhay, dadaanan mo talaga yung Biyernes Santo. Dadating din tayo dyan sa exciting part na meron ng forgiveness. For now, kung di mo pa kayang pilitin, wag mo munang ipilit. Pero eventually, alam mo, kahit na hindi sabihin sa'yo na patawarin mo siya, yung puso mo parang mas magaan na. Oo, kahit na gaano katindi at kasama yung loob mo dun sa taong yun, maalala mo, pero hindi na ganon. Hindi na ganon katindi. Actually, lahat ng mga iniiyakan natin ngayon, after 2 years, hindi natin sure kung may saysay pa. Diba? Or even after a year. Minsan Correct. nga even after 6 months yung iba after 6 hours. Correct. 6 minutes, di ba? Kung gaano, depende sa iyo kung paano pabibilisin ang pagproseso ng problema mo. Or paano kabilis magstay or di ba makaka-move forward mula sa ganyang klase ng sitwasyon. Ang nakakainis lang diyan yung anger. Ano yung anger? Yung anger na nararamdaman mo sa taong yun. Yes. Pangalawa, yung anger na nararamdaman mo para sa sarili mo. Diba? So ngayon, pag nalaman mo dyan, pag naging aware ka dyan, yung inis na nararamdaman mo para sa taong yun, pwede mo siyang i-let go. Kasi pag naintindihan mo, hindi ko naman makokontrol, ganun talaga siya eh. Ganun yung behavior niya. So matatanggal na agad yung klase ng anger na yun. Ang medyo mahirap-hirap dyan, yung anger sa sarili mo. Diba? The pain inside you, the anger inside you, yun yung medyo mahirap. Paano ko tatanggalin tong inis at yamot at puot? Diba yung kumukurot sa puso ko? Hindi ako pinatutulog eh. Diba? Yun yung pag-aaralan mo ngayon. Correct. Medyo mahirap yan ha. Hindi namin sinasabing madali. Lalong-lalo na, kaya ako partner, nagigets ko na yung mga mentally may mga taong hindi nila kinakaya yung mga pagsubok. Minsan iniisip ko, bakit ganun? Ba't hindi niya kinaya? Wala ba siyang nakakausap? Wala ba siyang nababasang mga masasaya? Yung mga ganun. Pero hindi kasi ganun kadali eh. Correct. Depende sa tao talaga Depende yan. talaga sa tao, kinalakihan, sa vitamins na tinitira, sa prayer reveal. Diba yung mga ganun? Sa support system mo. Sa support system. Sa lugar kung nasaan ka. Yes. Diba? May ganun eh. Kaya nga lagi nating paalala, no, as a side note, magpakabait po tayo sa lahat ng tao kasi hindi po natin alam yung laban niya. Totoo. Baka meron po siyang, baka yung minamarites mo, o kaya yung minura mo, o kaya yung ginalit mo, ay si Presi, na ang tindi-tindi pala na nararamdamang puot. Na hindi nakatulong yung sinagawan mo siya, hindi nakatulong yung sinabihan mo siyang mataba siya today, hindi nakatulong yung sinabi mo sa kanyang parang oily ka ngayon, di ba? Kasi, di ba, may mga ganun eh. Yung minsan, parang sobra nating walang pakialam sa sasabihin natin sa ibang tao, hindi nga natin alam yung laban niya eh. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan niya ngayon, tapos ganyan-ganyan ka lang magbitaw ng salitang hindi kind. Yes. Mga unkind words, di ba? Kasi, sabi nga ni partner, paano yun? Paano yung sa sarili? Yung sa iba, eventually, mapapatawad mo. Recently, may ganyan ako na experience na parang na-realize ko sa puso ko. Parang ayoko na ng may kinaiinisan na pag nakikita ko siya, maiinis ako. So, kausapin ko kaya. Ganon. Tapos, pero, para sa akin, masakit yung ginawa nun sa akin noon. Pero na-realize ko na hanggang kailan. Tapos medyo limot ko na pala. Actually, nung nakausap ko tong taong to, sabi ko, alam mo, hindi ko talaga alam na rin kung ano yung dahilan kung bakit tayo nag-away or kung bakit tayo nagkahiwalay ng landas or whatever. Kasi nga, only time can tell eh. Dadating yung panahon na hindi na ganyan katindi yung puot. Correct. Yung tanong ni partner, papaano yung sa loob? Kung ano yung gagawin. Ang daming sinasabi ng ibang tao, partner, tungkol sa meditation, breathing exercises, yan, yung come into the light. Oo, nakakatulong yun. Come into the light, meaning, titingnan mo kung saan ba yung liwanag. Kasi kung lagi ka nasa dilim, totoo naman eh. Kaya nga, kapag lagi ka nasa dilim, ang dilim talaga, ang bigat talaga. Literally and figuratively.
Correct. Oo. So, Mahirap gumalaw kapag madilim. Meron- Pero kung iaalaw mo na Oo. pumasok ang liwanag sa isang madilim na lugar, hindi ba't parang mas nagkakaroon tayo ng ng pag-asa? hope, correct. Yes. Laging merong hope. So, yun yung siguro dapat mo laging tandaan. Hindi mo man masyadong maramdaman ngayon kasi punong-puno pa ng puot at kaitiman ang iyong pakiramdam, pero dadating din yung hope. Hindi ko Totoo. makakalimutan yung sinabi ng kaibigan kong pastor na sinabi niya na kahit gaano katindi yung nararamdaman mong pain, dapat lagi kang nagpapaganda, lagi kang nag-aayos, ganyan, because that's being godlike. That's That's like good. Tama yun. that's like entering Tagalog na lang. Okay, That's Tagalog like na lang. entering, That's like entering a the movie dragon. house. Enter the dragon. 'Di ba? That's like allowing the light to come into your life. Kasi kapag yung yung kapag masama yung loob mo tas ayaw mo mag-ayos, hindi ba pag tinignan mo rin yung sarili mo na nakakairita ka rin tingnan o mabigat dalhin. Pero Correct. kapag tinatry mo mag-ayos sa gitna ng lahat, 'di ba? Hindi naman sa pagiging maarte, pero maganda yung perspektibo na that's being godlike eh. Pag sinabi kasing godlike, light, Yes. beautiful, Positive. positive energy, ganyan. So, yun yung mga pwede mong gawin. Again, i-discover mo yun sa sarili mo kasi mas kilala mo yung sarili mo. Kung ikaw yung tipong di ka naman concentrate sa meditation, o kaya natatawa ka, meron ako kaibigan ganyan, partner, nag-try mag-yoga, tawang-tawa siya, promise. Yung bilang tumawa ng malakas. Oo. Yung mga kasamahan niya, ang layo ng Ang layo na narating nung breathing exercise, siya tawang-tawa siya. Tawang-tawa talaga siya. So, baka Feeling ko hindi, dinidemonyo siya. pwede din. Panira ng momentum. Pwede din. Pero that's not for her. 'Di ba? So, ikaw din yung mas nakakilala sa sarili mo. Yun lang Totoo yun. Sinabi namin yun na kailangan ma-determine mo yung anger doon sa tao at yung anger sa sarili mo. Para mabawasan na. Kasi pag pinagsama mo pa yung dalawa, mas mahihirapan kang ma-determine or ma-distinguish yung ng paraan ng pag-move forward mo. So ngayon, kapag naintindihan mo na ito yung klase ng anger na na nanggagaling sa taong yon, i-set aside mo na yon. Wag mo na siyang pakialaman kasi wala kang magagawa doon. Yung behavior tungkol sa behavior ng taong yun. So i-let go mo na siya. Ang i-manage mo na ngayon yung anger na nararamdaman mo sa puso mo. Ano yung 'di ba, yung kumukurot sa puso mo, yung hindi nagpapatulog sa iyo. Alamin mo yung triggers niya, no? Yan. Pero one practical and one safe way para maka-move forward ka, 'di ba, ang tinuturo nga sa atin, kailangan i-nurture mo yung spiritual aspect ng buhay mo. Yan. Malaking bagay eh. That's the Correct. safest way to move And forward. actually, sa totoo lang, the safest and the most effective way. Yes, Diba? totoo yun. I-nurture mo yun. Spiritual na aspeto. Correct. Ganito ang mga prayers dyan. Sabihin mo, Lord, nilala mo ako sa sitwasyon na to, bala ka na. Oh, pwede din. Ganun kasimple. Ganun kasimple. Parang usapang Oo, tropa lang. kasi Hindi naman tropa mo kailangan naman malaliman. Correct eh. Gusto ni Lord Oo. meron tayong relationship with Him. So ganun Oo. ang eksena mo. Lord, nilala mo ako dito, di ba? Oo. Di ba dito mo ako dinala? Sa problemang Sagot mo na to. Sagot mo na to. Bahala ka Dinala na. mo ako dito Oo. eh. Ganon ang mga Oo. eksena. Correct. At saka pag nalaman mo kasi na pag nurture mo rin yung spiritual growth mo, nagkakaroon ka ng peace. Yes. Nagkakaroon ka ng mas malalim na relationship with God, with the Lord. Di ba? With God na parang, at pag nagkaroon ka ng malalim na relationship, same thing with a friend. Di ba? Pag alam mong malalim yung relasyon yun ng kaibigan mong yun, Yan. kampante ka eh. Kalma ka. Kasi meron kang kaibigan na magbaback up sa'yo. You are at peace. Yes. So Oo. ganun din, what more kay Lord? Yung Tama. nakakampante ka nga sa BFF mo kapag Correct. kasama mo eh. Yung BFF mo, napakaraming kapintasan, pero Oo. kampante ka dyan. Yes. What more si Lord na mas bonggang-bongga talaga ang pwedeng magawa. Yes. Diba? Ang dami-daming pwedeng niyang magawa for you. Correct. So, to Presi, just kung kinakatakot mo yung pagiging isang single parent, madami na ang nakagawa niyan, kinaya nila. Totoo na yun. mas less ang sakit ng ulo nila at kayang-kaya nilang gawin. So, kaya mo din yan. Lagi mong tatandaan, God sends help. Yes. So, kung parang feeling mo, wala nang hope, ako lang to mag-isa, hindi, meron at meron. 'Di ba? Totoo yun. Maging open ka lang. Punta ka sa liwanag. Hindi sa literal na ha. 'Di ba? Wag sa dilim. Ang dilim kasi. Kailangan malinaw yung pagkakaintindi mo. Mahirap na kung ano liwanag yung sundan correct. mo. Hindi. Yung punta ka sa liwanag, yung sa lighter na things. Again, all of these things na sinasabi namin, ang dali-dali sabihin, ang hirap gawin. Pero kailangan gawin. Correct. 'Di ba? Kasi kung hindi, ikakatsaka mo yan, girl. At Diba? kung siya mukhang kinakaya naman na niya eh. Mukha naman. Na-determine niya na yung tamang daan
Parang sinasabi niya lang, ang binibigyan din dito is yung lesson na pwede makuha ng mga listeners and viewers natin, which is actually good. Actually maganda rin pang-empower sa mga sa mga solo parent. Totoo yun ito. May nakausap ko kamakailan lang na meron siyang anak na 2. Sabi niya, ang hirap pala talaga na magpalaki lalo na kung solo parent ka. Diba, isipin mo, totoo yun, natay ang tawag nga nila, diba, nanay at tatay in one body. 2 pa lang yung anak niya pero nakakayanan niya. Sabi niya, paano kaya yung mga tao, yung pamilya na nakasurvive ng 8 ang anak, 12 ang anak, referring to her parents. Yep. Na parang, nga, kami magkakapatid pala, 12 pala kami. Kinaya kami ng nanay at tatay. Correct. At naitawid nila yon. So isipin natin, di ba? Sila nga kinaya nila na ganun karami, ikaw 2. Hindi naman sana nila lang natin, pero sila kung kinaya nila, kakayanan mo rin. That's the lesson, that's the inspiration na gustong iwan nung kwento nung kausap ko kahapon. Yes. So yun. Kaya mo yan. Kung kinaya ng mga nung iba na 8 ang anak nila, solo parent pa yung iba, kahit may asawa, mahirap din talaga magpalaki ng 8 o 12 magkakapatid o mga anak. Diba, yung 2 kakayanin mo din yan. Yes. Kasi kinakaya ng iba. Sa True Lalo to lang halong Eklavu. Salamat sa iyo, Pressy, for sharing your story with us. At sana meron kaming naitulong at naiambag sa pinagdadaanan mong puot ngayon. Okay, Correct. Docs? Hindi yan forever, promise. Laban lang. Laban lang. Carry nating lahat yan. Yes, carry bum mo yan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! E-exit din po kami agad, pero thank you ng bonggang-bongga sa iyo, Pressy, dahil yung mga ganitong klaseng mga puot at nararamdaman, isinishare mo sa tambalan. Yan yung mga konkreto ring paraan para gumaan ang pakiramdam. Sharing it with other people at wag mo syadong kimkimin. Totoo yun. Nakakagaan. Diba? Kapag nag-share ng burden sa ibang tao. But make sure these are the people that you trust. Yes. Kasi pag hindi sila trustworthy. Kasi pag kinuwento mo lang kung kanino, teka, makwento ko nga kay Kumars. Makatambay nga sa tindahan at maikwento ko yung talambuhay ko. Tama. Hindi makakatulong yun sa inyo. So you have to be conscious or anong tawag din, maingat, extra cautious pala. Yun. Extra cautious sa pag-share ng iyong mga kwento. Doon ko din talaga na-realize, no? Isipin nyo, yung mga matatanda, yung mga nanay-tatay natin, di ba? Ilan sila magkakapatid? Noong mga panahon na yun, parang common yung 5 na magkakapatid. Parang bibihira yung solong anak, di ba? Yung mga tita natin, yung mga nanay natin, yung mga lola natin. Pag tinanong mo sila, ilan kayo magkakapatid, lola? Magulat ka, 12 sila. Parang dati paramihan ng mga anak. Di parang sa sa kagustuhan ng mga magulang, parang ibebenta nila yung mga anak, kaya ganun magparami. Pero kinaya. Bayampunan po ba kayo? Di ba? Yung nanay nyo, ilan magkakapatid? 9. O isipin mo, di ba? Yung tatay nyo, ilan magkakapatid? Hindi kami close sa daddy side. Wait lang. parang mas madami sa mami ko. Diba? Parang ang dami. Ngayon, pag nag-anak ka ng 5, paano? Oo, correct. Pag nag-anak ka ng 9, paano lahat to? Totoo. Yung 2 nga ang hirap-hirap na. Yung isa nga lang ang hirap na eh. Yung 2, Totoo. medyo mahirap eh. Kaya bibilib kayo, no? Tas kinaya nila. Yung mga may anak po na 8. Yung minsan yung may anak na 8, nabiyuda ng maaga. Nabiyudo ng maaga. Pero kinaya, nabuhay pa rin. True. Yung nanay ko, siyam sila magkakapatid, all girls. Oh, di ba? Mga tita mo, kaya marami kang tita eh, di ba? Oo, tas yung tatay ko, 6 sila magkakapatid. Lahat babae, yung tatay ko lang yung lalaki. Sabi namin, ang galing naman, nakaya nung mga lolo natin na buhayin sila magkakapatid. Diba? Na parang okay. Pero iba din yung iba kasi nga di nagtapos ng pag-aaral, marami sa kanila hindi napos. Pero okay naman sila. Ayos naman diba? sila. Napalaki ng maayos, napalaki ng tama, normal naman. Hindi lang yun. Mayaman pa nga iba eh. Totoo yun. So, laban lang sa madaling salita. Diba? Kasi ganun lang. kinaya nila eh. Okay? Alright. Correct. Pero mabuhay po mga solo parents. Hindi naman. biro Hindi yung responsibility Kaya, sa nakaatang sa inyo. Correct. Gets namin yung parang pressure at stress mo at inis mo. Kasi sana wala ka sa sitwasyon na ito eh. 'Di ba? Yung ganito kahirap, kung di din dahil dun sa asawa mo manloloko. Diba? Pero at least tinanggal ka na dun sa sitwasyon na yun. Correct. Feeling ko mas mas burdensome kunyari kayo pa rin pero niloloko ka lantaran.
Diba? At least ngayon medyo wala na siya sa responsibilities mo, wala na siya sa ano mo, sa comfort zone mo. Yung Wala na siya nanduloko sa palipaligid mo. So kaya Oo. kumbaga sabi nga natin, iset aside mo na siya. Ang lalabanan mo na lang ngayon yung kumukurot sa puso mo, the pain inside you, Tama. para mabawasan. Salamat, Presi! At sana maging okay ka na soon. Okay, Docs? At sana yung sinabi mo na yung anak mo, kwento ng tagumpay ng anak mo, sana yun ay next time na makakwento mo sa Bornay. It will happen. Wow, hintayin namin Hintayin yun. namin yon. Tapos ipaalala mo sa amin yung moment na ito. Yes. Bye-bye! See ya! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!